fat-burning foods na pwede nyo kainin para mababa calories, hindi tayo tataba. Tingnan natin, ha. So, magbibigay din tayo ng mga diet tips kung ano gagawin, tsaka kakainin. Yan, explain natin. Actually, around mga 18 itong fat-burning foods. Pero bago ko ipakita yung mga pagkain, tignan muna natin to. Okay? Ito yung tiyan natin. Okay? Pag dito sa mataas na number, ibig sabihin, busog na busog ka. Pag 3, 4, 5, sobra busog. Pag 3, negative 5, sobrang gutom. Paano ba lagi ginagawa nyo? Para sa akin, mas okay na medyo gutom ka lagi. Banda rito, -1, -2. Yung parang gutom pero okay pa naman. Mas gusto natin nandito ka lagi. Kasi pag lagi kang busog, ang mangyayari, yung kinain mo na sobra, magiging taba. Pero kung lagi kang medyo gutom, so yung katawan mo naghahanap ng pagkain, wala nang laman ng tiyan, ang mangyayari, gagamitin niya yung mga taba mo sa bilbil, sa kamay, sa double chin, yan ang tutunawin. Kaya maganda, medyo gutom. Kasi maraming kababayan natin, nagsasabi sa akin, syempre kakain ako, dapat busog na busog. Diba gusto nyo busog na busog? Yan ang problema. All you can eat, busog na busog, yung sobrang pagkain, pupunta sa taba. So may diet na tinatawag na calorie deficit diet. Mas mababa sa 2,000 calories na kinakain natin. Ayan, oh. Kung ano kinakain mo, -20%. Babawasan para matanggal yung bilbil at yung taba sa puwet at sa hita. Katulad nito, pag tumingin tayo ng pagkain, ayan o, simple lang to pinili ko yung mga madadali. Pag ganito gusto nyo sa plato nyo, puno ng ulam, 3 itlog, ang dami. Kita nyo, ang laki 535 calories. Kita nyo naman sa tingin punong-puno yung plato. Pero pag ganito gagawin mo, yung salad mo nakahiwalay-hiwalay, konti lang yung laman, 4 na piraso, may itlog at may omelette lang konti, ayan o. So pag ganito kakainin mo, 352 calories lang. Mas mababa, medyo gutom. Deficit, less food. So nasa tingin yan, okay? Sa pagkain, ano ba itong mababang calories? Ito, 1,200, 1,500. May kanin naman siya, pero half cup lang. Half cup rice lang. Ayan, half cup. May konting karne o isda, 1 piraso. May gulay, 1 tasa. May tsaa. Pwedeng may saging, merienda. Ang breakfast nga, saging lang. Saging, konting mani, at tubig, green tea. Pwede yan. So, ways to control hunger. Okay, paano tayo papayat? Drink plenty of water. Maraming tubig iinumin. Okay? Maraming protina ang kakainin. Okay? More fruits and vegetables kailangan natin. Tulog. Mas tulog ka, mas okay. Mas okay ang tulog. Diba? Kasi pag puyat ka lagi, marami ka makakain. Keep yourself busy. Pag marami kang ginagawa, hindi mo maiisip yung pagkain. Pero kung yung utak mo, umaga pa lang, iniisip mo na anong kakainin mo, lalo kang magugutom. Tsaka may oras ang kain. Ako, kain ko 7 a.m., 11 a.m., 4 p.m., 6 p.m. Yun lang. Walang lampas-lampas. Pag nagutom ako, saging lang. Laging may saging na extra. Yun lang. Pero yung schedule, ganon. Pag wala pang 4:00 ng hapon, gutom na ako, talagang medyo titiisin mo yung gutom para umabot. So, pag laging gutom, doon ka pumapayat. Okay? Kasi pag sinobrahan mo ang kain mo, yan, binge eater, inubos lahat to. Yan, pag di ka nag-breakfast, uubusin mo lahat ng fast food. Yan ang problema. Yan, overeating yan, So, dapat regular ang kain. So, okay na to. Fat-burning foods, number 1, gulay. Basta gulay, pwedeng ampalaya, talong, inihaw lang, wala masyadong sahog. Kung magsasalad kayo, suka lang dapat ang Wag Thousand Island, wag ranch sauce. Nandyan yung taba So, gulay lang. Pomelo, suha, maganda pampapayat.
Okay? Kasi ano siya hindi siya ganun katamis. Tsaka ang daming fiber. Mansanas, an apple a day keeps the doctor away. Pwede. 1, 2 apple, pwede yan. Hindi siya matamis Busog ka na yan. 10 pounds in a week, apple diet, Pears, pwede na ang pears, although medyo matamis din. Matubig kasi siya. Halos walang naman siya. Puro siya tubig. Itlog, pwede Pwede pang diet ng egg 1 to 2 eggs in a day. Hard-boiled egg na lang. Hard-boiled egg, walang mantika. Pwede, Egg and apple. Yan, di ba? Kaysa mag-only rice kayo, kakain kayo sa Korean na all meat o puro sa all you can eat. Wala, talo tayo dun. Sa all you can eat, talagang tataba tayo dun. Saging, pwedeng saging lang. Lakatan, saba, hindi turon Favorite ko turon. Kaya lang pag turon with langka, matamis na saging, saba na may arnibal, hindi na po pwede yon. So, ito lang, saging lang, lakatan. Pwede rin naman na latundan. Sa diabetes, okay lang to 1 to 2 saging. Ako, minsan nakaka-3, 4 na. Basta pag nagutom, saging. Monggo, pwede ang monggo. Nakakapayat yan. Healthy protein, imbis na taba. Suka, apple cider vinegar, pwede sukang puti. Yan na gamitin mo sa salad. Yan ang sausawan sa isda, sa tilapia, sa bangus, paksiw, suka. Actually, may pag-aaral yan Mga 2 teaspoons of 2 kutsaritang suka sa tanghali at sa gabi nakakapayat. Pero hindi diretso iniinom. Isama mo sa pagkain para hindi sumakitan yan. Tokwa, tofu, pwede to. Tofu is healthy. Hindi taho taho matamis. Talo tayo sa taho. Dito tayo. Bawal yung mga soft drinks, gugulaman. Lahat ng kakanin, bawal. Wala akong ano bang kakanin pwede. Wala akong maisip na kakanin pwede. Lahat ng kakanin, buko pie, makapuno pie, bibingka, naku, patay tayo. Sapin-sapin. Lahat carbohydrates and sugar. Puto. Favorite ko puto. Siguro konting puto. Pwede. Pero siya lang pinaka hindi matamis Okay? Tokwa. Green tea. Nakakapayat din yan. Green tea diet. Ang ganda. See? Pwede rin yan. Tsaa. Kasi nga walang asukal Pero kung coffee with sugar, ay talo tayo doon. Paano kung soft drinks na zero calorie? Pwede naman, kaya lang, wag masyado marami. May konti pag-aaral, di rin maganda ngayon yung mga artificial sugar. So, tsaan na lang kasi walang tamis. Kundi black coffee, pwede ka. Kanin, okay naman sa akin kung gusto nyo white rice, white bread. Konti lang. Konti lang. Like sa umaga, usually, 2 bread ako sa umaga. Tsaka kung makakalipat ka from kanin to bread, mas maganda. Okay? Mas okay sa akin siguro yung pan na lang. Kasi yung pandesal natin, ang tamis Pandesal, ensimada, matamis. Yung pan na lang, oo, may sugar pa rin siya, pero hindi ganun kataas. Gawin mo na lang sandwich. So, mag-sandwich ka na lang. Lagyan mo maraming lettuce. Kasi pag kanin, hindi mo matitiis to. Half cup kung kaya mo. At mas maraming gulay. Cereal, matamis din ang cereal May cereal na medyo diet, pero depende. Okay? High fiber. Oo. Oily fish, mga isda, pwede. Tilapia, bangus, salmon, galunggong, pwede. Paksiw, pwede ang isda. Hindi siya gano'n nakakataba. Low-fat yogurt, basta mga low-fat, pwede rin siya. Oatmeal nakakapayat. Okay? Nakakababa ng cholesterol, oatmeal, pwede. And manok, okay? Pwede naman chicken breast. Chicken breast, walang kaso. Okay? So, yan yung mga fat-burning foods. Nuts, ganitong mga mani, Hindi siya salty, hindi siya honey roasted, at hindi siya prito. Ayan lang, Pwede ang nuts. 1 dakot pang merienda nyo. Tapos, syempre, pinakamahalaga sa lahat, dami-damihan ng tubig. 10 baso ang araw. Yan ang pampabusog nyo. Pwedeng lemon water, tubig kasi talaga
ang pinakamaganda. So, sa summarize ko lang, magandang tip, kung napansin nyo, medyo pumayat ako, 8 pounds na napayat ko, pero lagi akong gutom, medyo gutom. Pero yung gutom ko siguro mga 1 month ako laging gutom. Pero pag nasanay ka na konti kinakain mo, yung tiyan mo liliit eh. Sanay ka na sa konting pagkain. Pag ngayon, hindi na ako makaka-only rice, siguro 1 cup lang, bondat na ako. So pag lagi tayong gutom, less calories, maganda sa sikmura, hindi siya laging pagod, at less diabetes risk. Okay? Pag lagi kang busog, sobra ang kain, pupunta sa bilbil, tataas ang blood sugar, mag-iipon ng taba, at madidepress ka. Ba't ka madidepress? Kain ka ng kain, makita mo, tumataba ka, nalulungkot ka. So, may psychological effect. Pero iba nga, kain ng kain, sinusuka. Kain suka. Kasi nga, ayaw mo rin tumaba. So, yan. Stay hydrated. Mga gulay, mga tinuturo ko, small portion lang, at dahan-dahan na pagkain, at may schedule ang kain. Try nyo po to, baka makatulong sa inyong pagpapapayat. God bless.